Dear Miss Callie, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, gayon din sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mara. 30 anyos, may asawa at isang anak na babae na ang edad ay 5 at daycare pa lang ito. Lumaki ako sa probinsya ng Cavite. Dahil sa kahirapan ng buhay, ay kinailangang lumayo ng aking asawa na si Rico para magtrabaho sa ibang lugar at lingguhan kung ito ay umuwi dito sa amin. Habang ako naman ang nag-aalaga sa anak namin. Isang hapon, habang abala ako sa pagluluto para sa aming hapunan, ay dumating ang aking bayaw na si Ben. Kuya siya ng asawa ko at binata pa rin to. Sinabi nito kung maaari raw bang makitira muna pansamantala sa amin. Agad-agad namang pumayag ang asawa ko para daw may makasama kami habang wala siya. Nung una nga ay hindi talaga ako payag. Hindi ko kasi kilalang maigi ang kapatid niya. Pero sabi ng mister ko, wala daw akong dapat ikatakot dahil mabait naman ang kuya niya at mapagkakatiwalaan to. Wala naman akong nagawa dahil yun na ang desisyon niya. 2 araw ang lumipas ay umalis ang aking asawa para magtrabaho bilang foreman sa isang malaking construction. Kaya malaki-laki din kahit papano ang sahod ng asawa ko buwan-buwan. Pagkaalis ni Rico ay agad kaming pumasok ng aking anak sa kwarto at nagkulong kami maghapon. Dinadalhan na lang kami ni Aling Nena ng makakain. Si Aling Nena ang siyang naging kasakasama ko din dito sa bahay tuwing wala si Rico. Malayong kamag-anak ko siya kaya tiwala ako sa kanya. Lalabas lang ako kung may kukunin ako sa kusina o kung papasok ang anak ko sa school. Isang umaga, habang paalis kami ng anak ko ay nilapitan ako ni Ben. Tinanong niya ako kung bakit ko daw siya iniiwasan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanyang tanong. Sinabi ko na lamang na nangungulila lamang ako sa pag-alis ni Rico. Humingi rin ako ng pasensya sa kanya at nung araw ding yon, nagkaayos kami. Sa pagdaan ng mga araw habang kasama namin si Kuya Ben, ay doon ko na siya mas nakilala pa ng lubusan. Mabait siya at maalaga. Kaya naman naging panatag na ang loob ko sa kanya katagalan. Isang gabi, mga bandang 8:00 nung biglang nagkaroon ng brownout. Iyak ng iyak ang anak ko at hindi ko siya mapatahan. Hinahanap nito ang kanyang ama. Halos maiyak na rin ako dahil mag-iisang oras na rin ang lumipas pero hindi pa rin siya tumitigil. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng aming silid. Tinanong ko naman kung sino at si Ben pala. Agad kong binuksan ang pinto at tinanong kung anong kailangan niya. Kanina ko pa kasi naririnig na iyak ng iyak ang bata, kaya pinuntahan na kita. Wika nito. Oo nga po kuya eh. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Kahit anong gawin ko hindi pa rin siya tumitigil. Hinahanap niya yata yung tatay niya. Sagot ko. Pwede ko bang subukan na patahanin siya? Aniya. Dahil sa awa sa anak ko ay pumayag ako. Nilapitan ni Ben ang anak ko at may hinahong kinausap to. Ilang saglit pa ay binuhat nito ang anak ko at inihele. Wala pang 5 minuto ay nakatulog na ang anak ko sa kanyang balikat. Inayos ko munang higaan namin bago ko sinabihan si Ben na pwede na niyang ihiga ang bata. Pero hindi pa man tuluyang naihiga ni Ben ang anak ko ay nagising na ito at nagsimula na namang umiyak. Kaya naman sinabihan ko si Ben na tabihan na lamang niyang anak ko para makatulog to ng maayos. Habang natutulog ang dalawa, ay lumabas naman muna ako at nagtungo sa kusina para magtimpla ng gatas. Matapos kong maubos ang tinimpla kong gatas ay bumalik na ako sa kwarto at naabutan ko ang dalawa na mahimbingang tulog. Nakayakap ang anak ko sa aking bayaw. Sa hindi malamang dahilan ay napatitig ako sa mukha ni Ben. At doon ko lang napansin na mas gwapo pala siya sa malapitan. Napabuntong hininga na lang ako at nag-iwas ng tingin. Kumuha ako ng extra na kumot at unan sa loob ng cabinet
Naglatag na lang ako ng sapin sa sahig, pagkatapos ay nahiga na rin ako. Sa gitna ng maimbing kong pagtulog ay naramdaman kong parang umangat ako, kaya napadilat ako. Bumungad sa akin si Ben na binuhat pala ako at nilipat ako ng pwesto. Nagkatitigan kaming dalawa at kahit madilim ng mga oras na yon, malinaw ko pa rin nakikita ang gwapo nitong mukha. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Pero ng gabing yon, ng mga oras na yon, agad kong naisuko ang sarili ko sa kanya. Kinabukasan, pagising ko ay wala na si Ben at tanging anak ko na lang ang nasa tabi ko. Pumasok ako sa banyo para mag-ayos ng sarili. Habang nakatingin ako sa salamin, ay niisip ko pa rin ang nangyaring eksena kagabi. Pagkatapos kong mag-ayos, ay lumabas ako sa kwarto dahil hindi pagising ang anak ko. Pumunta ako sa kusina at naabutan ko si Ben na nagkakape habang si Aling Nena naman ay naghahain na sa lamesa. Nagkasalubong ang aming mga mata at ngumiti ito sa akin kaya napaiwas ako ng tingin. Tumulong na lang ako sa paghahanda ng pagkain nang matapos kami ay pinuntahan ko ang anak ko. Pagbalik namin sa kusina ay agad kaming kumain dahil iyahatid ko pa siya sa school. Ginamit namin ang sasakyan ni Ben sa paghatid sa anak ko. Habang nasa daan kami noon ay biglang nagsalita si Ben. Tinatanong niya kung maaari raw ba kaming mag-usap. Tumango na lang ako bilang sagot. Matapos naming maihatid ang bata ay dinala niya ako sa hindi mataong lugar para daw ligtas kami sa mga mata ng tao. Kahit konti lang mga taong dumaraan sa lugar na pinagdala niya sa akin, ay nanatili pa rin kami sa loob ng sasakyan. Pinatay niya muna ang makina bago tumingin sa akin. Humingi siya ng sorry sa akin at nakikiusap siya na wag ko raw siyang iiwasan. Sa hindi ko malamang dahilan, nagpatuloy ang relasyon naming dalawa. Tuwing gabi, kapag tulog na si Aling Nena at ang anak ko, ay lihim kaming nagkikita. Makalipas ang isang linggo ay umuwi ang asawa kong si Rico. Kaya naman iniwasan ko muna si Ben dahil ayokong maghinala ang asawa ko. Isang umaga, habang abala ko sa pagdidilig ng aking mga halaman, biglang may lumapit sa akin mula sa likuran. Pagtingin ko ay si Ben. Ano bang ginagawa mo? Baka mamaya makita tayo ng asawa ko. Mahina akong sabi. Agad niya akong hinila sa likod ng bahay. At doon, muli kaming nagpadala sa aming kasalanan. Pagbalik sa loob ng bahay na kasalubong ko ang asawa ko, bigla akong nakaramdam ng kaba. Tinanong niya ako kung saan ako galing. Sinabi ko naman galing ako sa labas dahil nagdilig ako ng mga halaman. Mabuti na lamang at naniwala siya. Habang nandito ang asawa ko ay patago kaming nagtatagpo ni Ben. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko siya magawang iwasan. Hindi pa man natatapos ang bakasyon ng asawa kong si Rico, ay tinawagan na siya ng kanyang amo. Kailangan raw bumalik sa trabaho kaagad, kaya naman walang nagawa si Rico. Nang makaalis si Rico ay nakaramdam ako ng saya. Nung araw ding iyon ay nagpaalam din si Aling Nena at uuwi daw muna sa kanila. Kaya naman, dahil lang kaming naiwan ni Ben sa bahay. Dahil sa relasyon namin na yun ni Ben, unti-unting nawala ang pagmamahal ko sa asawa ko. Hindi na nga ako masyadong nakakapag-reply sa kanyang mga text. Maging sa pag-video call niya ay iniiwasan ko rin. At mas naging tahimik na lang ako. Hindi na ako masyadong nakikipag-usap kay Aling Nena gaya ng dati. Mas gusto ko na lang magkulong sa kwarto. At mas lalong napalapit ang loob ko kay Ben. Kapag tumitingin siya sa akin ay laging nakangiti. At ganoon din ako sa kanya na para ba kaming magjowa. Sa tuwing uuwi ang asawa ko at naglalambing sa akin ay naiinis na ako. Nandidiri na rin ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. May problema ka ba, mahal? Tanong niya sa akin isang gabi. Wala naman. Bakit mo natanong? Malamig kong sagot. Napapansin ko lang kasi nitong mga nakarang araw na bigla kang nagbago. Saan niya? Nagiging mainitan ang ulo mo. Hindi naman,
Ganun pa rin naman. Wala namang nagbago sa akin. Wika ko. Kahit katabi ko ang asawa ko ay si Ben pa rin ang laman ng isip ko. Nagpatuloy ang lihim naming relasyon ni Ben. Hanggang isang umaga nga, nakalimutan ni Ben na kunin yung damit niya sa kwarto at nakita yon ni Aling Nena. Tinanong niya ako kung bakit nandun ang damit ni Ben sa silid namin. Nagpalusot na lamang ako na napagkamalan ko ang damit yun ni Rico at kinuha ko lamang sa sampayan. Buong akala namin ni Ben ay walang hinala si Aling Nena sa amin. Pero lingid pala sa kaalaman ko ay matagal-tagal na rin pala siyang naghihinala. Araw noon ng Sabado at nagpaalam siya na uuwi muna sa kanila. Nais siyang isamang anak ko kaya't pumayag naman ako dahil may tiwala ako sa kanya sapagkat babalik naman sila kinabukasan. Sobrang saya namin ng mga oras na yun dahil solo namin ni Ben ang isa't isa. Malaya namin magagawa ang lahat ng naisin namin nang walang iistorbo. Pagkaalis ni Nena, gaya pa rin ng dati, may nangyari sa amin ni Ben. Hindi ko naiisip ang asawa ko. Wala akong nararamdamang konsensya sa mga oras na iyon. Kinabukasan, noong maagang bumalik si Aling Nena at abutan niya kaming magkasama ni Ben na nagluluto habang nagtatawanan. Nakatingin siya sa amin kaya naman gumawa ko ng kwento na tinulungan ako ni Ben na magluto. At base nga sa ekspresyon sa mukha niya, nakumbinsi ko naman siya kaya ako nakahinga ng maluwag. Ngunit napansin ko na lagi itong nakatingin sa amin ni Ben. Pero hindi ko na lamang yun binigyan pa ng pansin. Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin ang relasyon namin ni Ben. At isang umaga, habang nagkakape ako, nagulat ako nang biglang dumating si Rico. Madilim ang mukha at halatang galit na galit to. Hindi niya ako pinansin at agad nagtungo sa aming silid. Hinayaan ko na lang to. Subalit ilang minuto pa lang ang lumipas ay lumabas ito at lumapit sa akin. Napansin kong namumula ang kanyang muka, maging ang kanyang kamay ay nakakuyom at nanginginig. Kailan pa, Mara? Malamig at galit itong tanong sa akin. Nung mga sandaling yun bigla akong nakaramdam ng kaba at takot na hindi ko maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Maang-maangan kong tanong. Kailan mo ba ako niloloko? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. Umalingaw-ngaw ang malakas niyang boses sa buong bahay. Para akong binungusan ng malamig na tubig sa mga oras na yun. Sinubukan kong magsinungaling, subalit huli na. Sinabi niya sa akin na kalat sa aming lugar ang pagkakaroon ko ng kalaguyo at mismong ang kapatid pa niya. Binato niya sa akin ang mga litrato namin ni Ben. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng mga ganong litrato. At sa unang pagkakataon, nakatanggap ako ng isang malakas sa sampal mula sa asawa ko. Sinubukan ko magpaliwanag, ngunit hindi niya ako pinapakinggan. Kaya pala ganyan ka na. Kung makitungo ka sa akin, napakalamig mo. Yun pala, may iba kang pinagkakaabalahan. Habang nagtatrabaho ko, wala akong ibang iniisip kundi kayo. Ang maibigay ko lahat ng pangailangan mo, ng anak natin. Pero paano mo nagawa sa akin yun? Malakas nitong sigaw, sabay sampal ulit sa akin. Anong nangyayari dito? Wika ng kung sino sa likuran ng asawa ko. Pagtingin namin sa pinanggalingan ng boses, ay nakita ko si Ben na nakatayo at bagong gising pa lang. Nanlaki ang mga mata nito nang makita niya si Rico. Napakuyom ang kamuo ng asawa ko. Agad niyang sinugod ang kapatid niya at sinuntok sa muka na agad namang kinatumba ni Ben sa sahig. Hindi pa nakontento si Rico at pinagsusuntok pa ito. Sinubukan ko siyang awatin ngunit hindi ko kaya. Tsaka lamang naawat si Rico nang dumating ang mga tanod at si Kapitan. Sabog-sabog ang labi ni Ben at dinala to sa ospital. Nagwala si Rico. Lahat ng gamit namin sa loob ng bahay ay sinira niya. Kulang na lang ay sunugin niya ang buong bahay namin sa tindi ng galit niya. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag at naiintindihan ko siya doon, Miss Callie. Napakalandi mo, Mara. Sa dinami-dami naman ng lalaki, bakit ang kuya ko pa? Nagngingit-ngit nitong sabi. Patawarin mo ako. Pangako ko, hindi na ako uulit. Hindi na yun mauulit. Umiiyak kong sabi.
Sa tingin mo mapapatawad kita ng ganun kadali? Sa tingin mo ganun lang kadaling sabihin na hindi na mauulit? Nakakadiri kang babae. Hindi mo man lang inisip na babae rin ang anak mo. Ito ang tandaan mo, Mara. Sisiguraduhin kong magbabayad kayong dalawa. Umiiyak doon ang asawa ko at madiin ang pagkakasabi niyang magbabayad kami ni Ben. Halos hindi na makain ng asong mga salitang binibitawan niya sa akin. Pagkatapos niya akong saktan at pagsalitaan ng masama ay nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Maging ang mga gamit ng anak namin ay inimpake niya. At matapos noon, kinuha niyang lahat. Kahit anong gawin kong pakiusap ay hindi niya ako pinakinggan. Umalis siya kasama ang bata. Naiwan akong umiiyak. Habang ang mga tao ay nakatingin sa akin at nagbubulungan. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay nagkalat ang mga basag na gamit na para bang dinaanan ng malakas na bagyo. Habang nakaupo ako sa may sahig at umiiyak, lumapit si Aling Nena sa akin. Humingi siya ng tawad dahil siya raw talaga ang nagsumbong kay Rico tungkol sa relasyon namin ni Ben. Maging ang mga litrato ay siya raw ang kumuha at nagbigay sa asawa ko. Sabi niya, wala daw siyang intensyon na sirain ang pamilya namin. Subalit hindi raw kaya ng konsensya niya ang ginagawa kong panluloko sa asawa ko. Ang tanging gusto daw niya ay mamulat ako sa katotohanan. Hindi ko magawang magalit kay Nena dahil alam ko na sa simula pa lang ay ako nang mali. Nagkamali ako dahil pumatol ako hindi lang sa ibang lalaki kundi sa kadugo pa niya. Dahil sa mga nangyari ay doon ko lang napagtanto na napakalaki na pala ng kasalanan ko sa asawa at anak ko. Ang mga pangarap na binuo naming dalawa ay gumuho dahil sa kasalanang nagawa ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong gawin para bumalik sa akin ang mag-ama ko. Mabilis lumipas ang mga araw. Hanggang nakatanggap ako ng sulat galing sa korte. At nakita ko na si Rico ay nagsampa ng kaso laban sa akin at kay Ben. Pinuntahan ko siya sa bahay na kanilang tinutuluyan. Ngunit ayaw niya akong harapin. Buong maghapon naghintay ako. Nagbabaka sakali nga harapin niya ako ngunit bigo ako. Nakailang balik ako bago niya ako harapin. Nakiusap ako at nagmamakaawa ko sa kanya na huwag niyang ituloy ang kaso. Ngunit naging matigas ang kanyang puso. Sabi niya, kailangan naming pagbayaran sa batas ang kasalanang nagawa namin. At pasalamat pa raw kami dahil di niya nilagay sa kanyang mga kamay ang batas. Wala na akong nagawa kundi harapin ang kasalanang nagawa ko. Sa ngayon, pareho kaming humaharap ni Ben sa kasong adultery at naghihintay sa maging pasya ng hukuman. Habang sinusulat ko nga ang kwento kong to, Miss Callie, hindi ko alam kung ano bang magiging kapalaran ko. Ang tanging alam ko ay wala nang mas mabigat pa na parusa kaysa sa araw-araw na pagsisisi sa mga pagkakamaling ako rin ang gumawa. Patuloy akong nananalangin sa Diyos na sana'y balang araw ay mapatawad ako ni Rico at ng aming anak. At anuman ang maging hatol ng korte, tatanggapin ko yun bilang kabayaran sa kasalanang nagawa ko. Umaasa rin akong darating yung araw na mabibigyan pa ako ng pagkakataong bumangon at maituwid ang mga pagkakamaling hindi ko na mababawi pa. Hanggang dito na lamang po, Miss Callie, ang kwento ng aking pagkakamali. Nagmamahal, Mara.